In this video, we will learn on how to estimate the square root of a whole number to the nearest 100. So for example, estimates the square root of 5 to the nearest 100. Ang step 1 natin, find the two consecutive perfect squares which square root of 5 lies. Kung matatandaan nyo, no, ang ating perfect square, ito yung the product of a rational number multiplied by itself. Yung mga number na minumultiply sa sarili. Kagaya ng 2 times 2 is equal to 4. 4 is a perfect square number. 4 times 4 is 16. 16 is a perfect square number. What else? 5 times 5 is 25. So 25 is a perfect square number. And 6 times 6 is equal to 36. 36 is a perfect square number. Yun yung mga example ng mga perfect square number. So, hahanapin daw natin yung two consecutive perfect square. Two consecutive, ibig sabihin magkasunod, no? Magkasunod na perfect square ang hahanapin natin kung saan ang square root of 5 ay makikita natin sa gitna ng dalawang perfect square number. Kung mapapansin nyo, no, ang ating square root of 5 ay nasa gitna ng square root of 4 at square root of 9. Wherein, ang ating square root of 4 ay 2. Diba? Kasi 2 times 2 is 4. At ang square root of 9 is 3. Kasi 3 times 3 is 9. So, which means, ang ating square root of 5 lies between the whole number 2 and 3. Ibig sabihin, yung square root of 5 nasa gitna ni 2 and 3. So, ang whole number na gagamitin natin ay ang square root ng lower perfect square. Lower perfect square, ibig sabihin yung mas mababa ang gagamitin natin. So, dito makikita naman natin na square root of 4 yung mas mababa. At ano yung square root ng 4? 2. So, ngayon, itong 2, ito yung gagawin nating decimal kasi nga, ang hinahanap natin is nearest 100. Para makuha natin ang nearest 100 ni square root of 5, ito ang ating gagamitin. Ngayon, after natin malaman kung ano yung dalawang magkasunod na perfect square, proceed na tayo sa step number 2. Estimate the square root to the nearest 100. So, alam naman natin na ang square root of 5 ay nasa pagitan ng 2 and 3. But we are going to get the square root of 5 to the nearest 100. So, meron akong number line dito, no? Ipa-plot ko yung square root of 4, tsaka yung square root of 9. So, ito si square root of 4. Ito si 5, 6, 7, 8. Okay, ito si square root of 9. Ayan. Alam naman natin na yung square root of 4 ay 2 at ang square root of 9 ay 3. In between of them, diba, ang square root of 5 tsaka yung mga iba pang number which is yung square root of 6, square root of 7, square root of 8. Ngayon, paano natin malalaman kung ano yung i-add natin? Kasi nga, 2, diba, lower, yun yung gagamitin natin. Ano yung i-add natin sa 2 para makuha natin yung nearest 100 ni square root of 5. So, sabi dito, if the number is closer to the lower perfect square, begin adding 0.10 to 0.40 to the whole number. So, makikita naman natin na mas malapit ang ating number which is yung 5, mas malapit dun sa lower perfect square. So, ang i-add natin ngayon ay 0.10 to 0.40. So, mamaya makikita nyo kung paano yun. Ito naman pong isa, if the number is closer to the higher perfect square, no, begin adding 0.50 to 0.90 to the whole number. Okay, so para mas maintindihan po natin, meron akong table dito, no? So, let x be the estimated number. So, magta-trial and error tayo dito para makuha natin yung tamang sagot. And then, x square. I-square natin yung given number at ang ating target ay 5. No? So, sinabi ko kanina na
gagamitin natin yung whole number na 2 at mag-add tayo ng 0.10 hanggang 0.40. Kasi yung square root of 5 is closer to the lower perfect square, which is 2. So, 2 plus 0.10 is equal to 2.10. So, 2.10 now times 2.10, no? Ang makukuha natin ay 4.41, no? Pag sinabi nating square, imumultiply sa sarili. So, 2.10 times 2.10 is equal to 4.41. So, target natin ay 5. So, medyo close, no? Close sa 5. So, close to 5. Kailangan natin ng mas closer sa 5. So, try natin yung 2.20. Ayan, 2.20. Kung i-square natin yung 2.20, ang makukuha nating sagot ay 4.84. So, it is also close to 5. How about 2.30, no? Again, we are going to get the square of 2.30 and ang ating makukuhang sagot is 5.29. So, kung mapapansin nyo, no, nag-exceed o lumagpas tayo dun sa ating target na 5. So, exceed to 5. Lumagpas tayo. So, dahil lumagpas tayo ngayon, babalik tayo ngayon sa 2.20. Tapos, mag-add lang tayo ng 1. Start tayo sa 2.21. 2.21. Ayan. Ang square ng 2.21 ay 4.8841. Ayan. Closer again. Closer to 5 na. O, try natin yung 2.22. 2.22. So, ang magiging sagot natin is 4.9284. O, very close na. Very close to 5. Try natin naman ngayon yung 2.23, no? Kaya nga trial and error tayo dito, no? Hanggang sa mapunta tayo dun sa pinakamalapit na sagot. So, 2.23 square is equal to 4.9729. Again, very close to 5. Ngayon, 2.24 kaya. So, si 2.24, no, kapag ka-in-square natin yan, ang makukuha nating sagot dyan is 5.0176. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-exceed ulit tayo. Nag-exceed ulit tayo dun sa target natin. So, exceed, no, sa ating target, which is yung 5. So, ngayon, babalik ako sa 2.23. Tapos, magdadagdag ulit ako dito ng 231, 2.232, and so on and so forth, hanggang sa makuha nyo yung pinaka malapit na sagot. Let's say, siguro, mag-umpisa na ako sa 5. So, 2.235, ang makukuha kong sagot ay 4.995225. So, very close na again, no? Very close to 5. Ngayon, itry ko naman yung 2.235 kanina. Ngayon naman, 236. Pag in-square ko to, ang makukuha kong sagot is 4.999696. So, very close to 5. So, siguro hanggang dito na lang ako. Kasi kapag sinolve ko pa yung 2.237, mag-i-exceed na naman tayo sa 5. So, ang ating conclusion dito, no, from 2.231 up to 2.235, no, it is still very close to 5, but 2.236 is the closest, yung pinakamalapit, no, and we need to round it to the nearest 100. Ito na yung pinakamalapit, so i-round natin sa nearest 100. Therefore,
Itong nakuha natin, ito pinakamalapit, yung 2.236, i-round off natin to the nearest 100. So, therefore, ang ating square root of 5 is equal to 2.24. I-round off natin. Kaya, naging 2.24. So, ito na po ang ating sagot. O, ito na ang ating estimate sa ating nearest 100 ng square root of 5. Here's another example. Estimates the square root of 40 to the nearest 100. So, gagayahin lang natin yung mga steps na ginawa natin sa ating unang example. So, ang step 1 natin, maghahanap tayo ng dalawang consecutive perfect square number kung saan nakapagitan si square root of 40. So, si square root of 40, diba, nasa pagitan siya ng perfect square number na 36 at 49. So, ang square root of 36 natin ay 6 at ang square root ng ating 49 ay 7, which means square root of 40 lies between 6 and 7. So, kanino tayo ngayon mag-a-add ng decimal? Siyempre, kay 6. Sinabi natin sa una din kanina na mag-a-add tayo ng decimal doon sa ating lower perfect square number. At ang i-add natin na decimal ay 0.10 up to 0.40 hanggang sa makita natin or malaman natin yung ating final answer. Let us use again the table, no? Where x, ito yung ating estimated number, and then x square, and then our target is 40. Ngayon, yung ating 6 na number, yun ang dadagdagan natin ng decimal. So, unahin natin si 0.10. So, 6 plus 0.10 is equal to 6.10. So, kapag in-square ko to or kapag minultiply ko sa sarili, 6.10 times 6.10 is equal to 37.21. So, close to 40. Medyo malapit siya ng kaunti. Subukan naman natin si 6.20. 6.20 times 6.20 is equal to 38.44. Okay, kagaya din ng una, close to 40 din, no? Medyo lumalapit na siya ng kaunti. Try natin ngayon si 6.30. 6.30 square is equal to 39.69. Okay, closer to 40. 0.10, 0.20, 0.30. Ngayon naman, try natin si 0.46 plus 0.40 is 6.40. So, 6.40 times 6.40 is equal to 40.96. Ayan. Kung mapapansin nyo, nag-exceed na naman tayo sa ating target. Okay, exceed to 40. So, kapag ka nag-exceed tayo, balik tayo dun sa nauna kay 6.40, which is yung 6.30. Dagdag tayo ngayon ng 1. Gagawin natin 6.31. So, 6.31. 6.31 times 6.31 is equal to 39.8161. Okay, so very close. Very close to 40. Kaya naman, try naman natin yung 6.32. 6.32. 6.32 square is equal to 39.9424. So, very close again. Palapit na tayo ng palapit, no? So, try natin ngayon si 6.33. 6.33. Kapag ka-in-square natin ang 6.33, ang makukuha nating sagot ay 40.33.
Ayan, so nag-exceed na naman tayo. Lumagpas na naman tayo sa ating target na 40. Exceed to 40. So kapag lumalagpas kayo or nag-exceed, babalik lang kayo dun sa nauna lang sa kanya. Dun sa angat lang kayo ng isa. So 6.32. Balik tayo dito kay 6.32. Dagdagan natin ngayon ng 6.321 o kaya 6.322, 6.323 hanggang sa maabot natin. So ako, mag-uumpisa na ako sa 6.323 na. 6.323. Ayan. So pag in-square ko to, 6.323 times 6.323 is equal to 39.980329. Okay, very close to 40. So, try pa nating magdagdag ng isa. Gawin naman nating 4 to. 6.324. Ayan. So, kapag in-square ko to, ang aking makukuhang sagot is 39.992976. So, very close to 40. So, hanggang dito na lang ang ating isosolve kasi kapag nagdagdag pa tayo ng 6.325, mag-i-exceed na naman tayo. So, stop na tayo dyan. From 6.321, diba, nag-umpisa tayo dito. From 6.321 up to 6.323, it is still very close to 40, but 6.324 is the closest, pinakamalapit, and we need to round it to the nearest 100. So, therefore, ito na yung pinakahuli natin. Therefore, square root of 40 is equal to 6.32. Ito na, round off natin to the nearest 100. So, this is now our final answer.